Kapag ganitong voluntary na nagfi-feedback yung aking mga customer, mas lalo nga akong ginaganahan gumawa ng mga cake orders nila. Ni-request din ni customer na i-vlog ko nga daw yung paggawa nitong cake order niya. Siyempre naman for the go tayo dyan. Tingnan nyo naman mga kananay cakes kung gaano ka-moist yung aming moist chocolate cake. Wow! Masarap naman po talaga ang moist chocolate cake dahil hindi po natin tinipid yan dahil gumagamit po tayo ng mga premium ingredients. And aside sa premium ingredients ay yung gamit nating mga filling dito ay mini-make sure ko po na talagang magko-complement siya doon sa ating moist chocolate cake. Amazing! As you can see ay 4 layers yung ating cake and after po natin malagyan ng filling ay naglagay po ako dito ng kaunting icing para po ma-crumb coat natin siya. Ang purpose po niyan is para yung mga nahuhulog na crumbs ay malesen at para kapag nag-apply na tayo ng final frosting natin ay hindi siya kumalat. At dahil mataas po yung ating cake, kailangan po natin dito maglagay ng support na stick para po hindi siya mag-slide during transportation. And syempre, yan po yung magsisilbing pundasyon talaga ng ating cake para hindi siya ma-slide. And of course, wag natin kakalimutan na i-inform si customer. So ako, ang ginagawa ko ay nagsisend po ako ng cake care instructions na nandun lahat yung mga dapat gawin sa cake. And meron din reminder doon na meron tayong support na straw para po maiwasan natin yung mga incident na hindi na natin kontrolado. Rainbow color yung frosting ng ating cake ngayon and syempre alam nyo naman kapag rainbow color ay sigurado sandamakmak na naman ang ating hugasin dahil kailangan natin gumamit ng mga lalagyan para nga ma-mix natin ng maayos itong ating food color sa ating whipped cream. Pero dahil one-man team nga lang tayo ay kailangan natin gawa ng paraan yan para hindi tumambak ang ating mga hugasin. At ito nga po yung baking hack na ginawa ko sa isang piping bag. Naglagay lang po ako dyan ng enough frosting na kailangan ko and then saka ko ngayon siya nilagyan ng food color. Then right after ay minasage ko lang po siya para ma-mix po ng maayos yung food color doon sa ating whipped cream. And then repeat the process lang po hanggang sa matapos mo na lahat ng colors na kailangan mo. Each color ay isa-isa na po natin siyang i-ice dito sa ating cake. And then nagkamali pa nga ako dito sa paglagay ng color kasi dapat yung mapapalabas ko lang dito is yung 4 na kulay lang which is yung blue, yellow, pink, and purple. Ang kaso ay nagkamali po ako sa pagdampot ng kulay ng frosting. Kaya iyan, naging 5 tuloy yung color niya. Pero nagawa naman natin ang paraan yan. Tapos meron nga pala itong kasamang fondant letters. Tapos sinong mga baker dito na gumagamit ng ganitong cutters? Alam niyo ba nakaka-stress gamitin to? Kasi nakakalas siya. Naiinis ako. Ano ba yan? Kasi yan o, ayan, ang bilis niyang makalas. Tapos yung spring niya natatanggal. Iba nga dyan na wala na yung spring niya. Ewan. Lalo na pag hinuhugasan ko, ay naku, nagkakalasan lahat yan. Nawawalan ako ng gana sa cutters na to. Gusto ko lang sabihin na malinis po yung aking kamay dyan. So, hindi po talaga ako nagsusuot ng gloves kapag nagmamasa nitong fondant. Kasi wala akong taga-abot at nag-iisa lang po talaga akong gumagawa nitong cake. Kaya maya-maya rin ako naguhugas. Mas malinis pa nga yun kaysa sa naka-gloves. As you can see, ay may fondant details nga po itong cake ni Madam. At dito nga ako natagalan. Kasi alam niyo naman ang fondant, diba? Kaya mahal yan kasi matrabaho talagang gawin yan. Pero hindi ako naningil ng extra charge dito kay Madam kasi yung fondant natin dito is retaso na siya doon sa cake order ko nung nakaraan. So, nangihinayang naman akong itapon kasi pwede pa siya, masarap pa siya, tinikpan ko masarap pa siya, kaya ayan, ginawa ko na lang dito sa cake order ni Ma'am and binigay ko na lang as freebies kasi para mapaganda din yung cake and syempre dagdag portfolio din natin ito, diba? Kaya naman kung minsan kahit lugi na tayo, for the go pa rin basta sa ikakaganda lang ng cake order natin, o diba? Hindi lang pera-pera ito, syempre dapat ma-satisfy din natin yung ating mga customers. At syempre hindi kumpleto ang ating package kung walang cupcakes, 2 ounce po yan at 12 pieces na po siya. Hindi ka na nga lugi sa promo package B na to no 1,590 kasi malaki na yung cake na yan. 7 inches in diameter, 5 inches naman yung height niya. Tapos may cupcakes ka pa. O diba sulit na yan. Tapos moist chocolate cake pa yung flavor niya. O diba saan ka pa? Thank you so much pala sa aming dating kapitbahay na si Ma'am Nico na order ng cake na to. At ayan, nag-feedback pa nga siya. Pinilutan daw nila yung aming cake. O saan ka pa nakita? Cake pinupulutan. Dito lang yan sa ADH. Ang cute ng design, no? Ako nga pala isang home baker dito sa Nagpayong Pinagbuhatan Pasig. PM lang po kayo dito sa page kung gusto niyo umorder. Thank you for watching. Please don't forget to like and follow our page for more. Bye!